Hello guys, magandang araw. Welcome back po muli dito sa ating bahay. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload. Pasensya na po, medyo busy. And ngayon naman ay meron tayong feature dito under siya sa negotiated sale. So, ang gagastusin nyo lang dito is 1,000 for reservation. And then, i-process nyo lang siya as long-term, short-term, or cash. Depende sa mode of payment na pinili nyo. Itong location naman ng subdivision ay napuntahan ko na siya ng nakaraan. Ito yung Elysiana subdivision dito sa may Anabu, Imos, Cavite. Ayan, dito tayo ngayon sa may Anabu Road. Ito pa din yung dinaanan ko gaya nung pumunta ako dito nung nakaraan. Hindi na ako dumaan doon sa Aguinaldo Highway kasi medyo mas accessible dito sa location ko. Pero napakalapit lang din naman ito sa Aguinaldo Highway. Ayan, parang alternate route lang ito papuntang subdivision. Pero yung main road talaga niya is Aguinaldo Highway. So kung sa Maynila ka nagtatrabaho, very accessible itong location. Bali, galing sa Aguinaldo Highway, meron siyang mga sakayan ng tricycle papasok. Napakalapit pa din naman niya, konting kembot lang. Or pwede din lakarin kung masipag kayong maglakad. Pero usually, may mga tricycle din talagang nakaabang sa may tapat nitong subdivision. Ayan, maganda itong location kasi may mga schools dito malapit, saka meron halos kompleto na dito. Mga tindahan, basta check na lang siya sa map. Hindi ko kasi kabisado ito, lugar na to, kasi di naman ako taga rito, pero yun nga, ang advantage talaga dito is napakalapit niya sa lahat. Kasi Aguinaldo Highway is a main access road talaga siya. Tapos malapit din pala ito sa Pure Gold Anabu. Ayan, sundan nyo lang ang ating biyahe. Kung hindi kayo kabisado dito or unang napanood nyo na pa lang itong aking video, makakabisado nyo sa face dito sa aking tinadaanan. Pero kung kung pamilyar naman na kayo dito, forward nyo na lang po ang ating video direct na doon sa property. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakasubaybay sa ating mga video. Sa mga bago pa lang sa aming channel at gusto nyo yung magigitong content, click nyo na lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo kapag meron tayong bagong upload. Disclaimer lang, hindi po kami agent or connected sa anumang kumpanya or agency related sa pag-ibig for close properties. Kagaya lang din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Ayan, dito tayo sa pinaka main gate niya. Pasok lang tayo dito sa may kaliwa. Ayan. Wala pa ditong gate niya. Tapos dito mag-iwan tayo ng valid ID kasi hindi sila nagpapasok pag wala kang valid ID. Ang ganda ng location nitong property kasi napakalapit niya lang sa main gate. Mula dito sa main gate, unang kanto lang siya pakanan. Tapos pagpasok mo dito sa unang kanto, kakaliwa ka lang sa unang kanto din. Tapos pangatlong bahay siya. Napakalapit. Walking distance lang, kaya ang ganda ng location. Ayan, ang ganda ng mga bahay dito eh. Tapos ang lapad nito, meron din siyang parking space sa harap pa.
Ito lang siya, yung may nakaparadang kotse sa harap. Ayan. Pero itong bahay naman is unoccupied naman talaga siya based sa nakalista kay Pag-ibig. Ang ganda pa nga nitong bahay. May nakalagay sa may bintana sa taas na no trespassing daw. Ito yung itsura niya sa may mga kapitbahay. Ang ganda din naman ang lawak din naman ng kalsada eh. Tapos ayan siya. O di ba? Ang ganda. Itong property ay available sa negotiated sale under batch 15183. Ang acceptance of bid offers is from October 2 to 6, and then ang opening of bid offers is on October 9. Ito ang item number 77 with property number 80151805-0822864. Ang property location is at the Elysian Subdivision na Block 12 Lot 6, Barangay Anabu 2C, Imos, Cavite. Ito ay isang single attached unit na may lot area na 77 square meter and then floor area of 68.25 square meter. Ang minimum bid price na sa Pag-ibig is 2,175,200 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 38,772.62. Ang TCT/RCCT number niya is 057-201-3039174 at ito ay isang unoccupied property. Ayan, ang lawak na nitong bahay, kita niyo naman siya, meron siyang side na area na merong space for parking. Tapos, ayan, hindi ko sure, parang hindi naman balcony yung nasa taas, ano lang siya, parang harang. Tapos, may abang para sa aircon. O, diba? Ang ganda. Ang ganda din ng design niya. O, ang lawak dito sa harap eh. Ayan, pwede ka siya mag-parking dito. Tapos, ito yung space niya dito sa pinakaharap ng main na pinto. Ayan, pwede pa siyang i-extend ng konti kung gusto nyo. Pero, maganda din naman siyang space para sa harap ng bahay. Ito yung itsura niya sa loob. Ayan, painted naman yung walls niya. Tapos, beer unit lang siya. Parang hindi naman siya natirahan mula nung pagkagawa. Hindi ko alam kung bakit nasa negotiated na to. Malamang kasi overpriced na naman yung nagbibid niya sa first or second public auction. Pero, ngayon ko lang din siya na-feature. Parang ang tagal na yatang lumabas nitong property ulit. Mula noong first at second public auction. Ayan, di ba? Meron pa rin talagang bumabalik. Siguro may issue dito kasi yung tubig daw dito sa subdivision ay mahina. Kaya kailangan nyo magpagawa ng tangke at saka motor kung sakaling dito kayo titira kasi mahina daw talaga yung supply dito all year round. Sabi nung kapitbahay nung na-feature ko nung nakaraang vlog din under dito sa subdivision. Pero doon naman yung banda sa kabila. Ito is mas malapit itong location itong bahay sa main gate. Yung kabila kasi yung nakaraan kasing vlog ko is parang medyo dulo siya. Sarado nga itong pinto, hindi ko siya mabuksan, pero ang ganda ng design ng bahay, may mga ano pa siya, guhit-guhit pa siya dito. Ito yung side na to sa parking harap. Yung loob nitong bahay is ano siya, kitchen. Diba, makita nyo naman siya, malapad siya kaya kasya yung parking dito. Hindi ko lang sure kung yung malaking sasakyan ay kasya dyan. Pero mga kotse na ano, yung maliit na type na kotse, kasyang-kasya naman dito. Ayan, ang lawak ng ano niya harap eh. Ito yung itsura niya sa loob. Dito sa side na banda, ayan, kusina siya, lababo, at saka, ano, yan, pwede nyo siyang lagyan ng cabinet. Andyan din yung breaker niya para sa kuryente. Hindi ko alam bakit nandyan yung breaker niya sa may kusina banda. Siguro kasi mas accessible itong area na to, kaya dyan siya nilagay. Ayan, mas okay kasi kapag accessible yung breaker. Ito din sarado, kaya hindi natin siya mapasok. Nakalagay din na no trespassing, tapos may hinarang na tubo sa may bintana para hindi talaga siya mabuksan. Diba, safe na safe. Ang iingat nila dito sa subdivision, inaalagaan nila yung mga unit kahit pa mga foreclose. Pero hindi tayo sure kung meron itong monthly dues. Check nyo na lang din sa COA kapag gusto nyo mag-bid dito. Meron siyang socket ng ilaw dito sa taas. Tapos ito, naka steel deck din yung ceiling nya. Ito yung itsura niya sa may side banda. Ayan, hindi masyadong malino, pero parang CR tong side na to. Yan, yung may bintana na maliit. O, diba? CR siya kasi may bukas na pinto eh. Hindi natin siya makita yung baba. Kasi dyan lang tayo makasilip sa bintana. Hindi kasi tayo makapasok. Tapos itong taas, meron siyang no trespassing nakalagay. Ang ganda pa eh. Tapos kompleto din yung mga sliding windows niya. O,
O, diba? All windows niya naka-sliding. Ito yung space niya sa may gilid banda. Meron ka pang space para pupunta doon sa likuran. Or meron din naman siyang pinto doon sa papuntang likuran mismo. Kapag nagpapa-extend kayo ito, isarado nyo na lang itong likod. Kasi itong portion na to is sa kapitbahay naman kasi yung kabilang part. Ayan. Malapad din naman. Sakto lang dito makadaan sa may likuran. Pag nagpapa-extend kayo, kausapin nyo yung kapitbahay kasi ayan, masagasaan nyo talaga siya kasi kailangan yung hatiin yung wall. May sliding window siya dito banda sa portion na to. Meron din sa kabila. Ito yung pinaka main na main na parang sala or receiving area ng bahay. Tapos ayun yung hagdan niya paakyat. Ito yung itsura niya sa taas banda. Ayan. O diba ang ganda? Hindi naman siya ganun kaluma. Mukhang maganda pa din naman yung bahay kasi nga hindi naman ito inahayaan ng COA na may squat ng ibang tao. Mahigpit kasi sila dito. Tsaka kapag papasok ka, kailangan mo talagang mag-submit ng ID para makilala ka nila. Kaya kung may masama kang balak, huwag mo nang kasi ma-identify ka din talaga. Ayan, ito yung itsura niya banda sa may kusina. Ayan yung papuntang harap. Medyo maliit lang yung portion na to. Pero medyo okay naman siya, medyo spacious din naman siya. Pwede na din ipa-extend itong likod, gawin yung laundry area. Ayan, sa taas pala ay reflection lang. Hindi natin siya maanina kasi crystal ito eh. Nagre-reflect siya sa camera. Yung likod ng kapitbahay. Ito talaga yung pinaka itsura sa loob, naka steel deck. Ayan, balik tayo dito. Ito yung itsura niya sa taas. Ayan, napakaganda pa eh. Mayroon din siyang sliding window dito sa side, may bintana. Tapos ito din sa baba. O, diba? Ang alam ko, meron din itong CR sa taas. Kaya maganda ito. Dalawang CR nitong bahay. Kasi halos mga unit dito is dalawang CR up and down. Yun nga lang kasi mahina yung supply ng tubig. Hindi tayo sure kung nasusupplyan niya ng maayos yung tubig sa taas. Pero kung meron kayong tangke naman dito, malakas din naman yung supply nun. Kasi naiipon naman yung tubig sa tangke. Kung sakaling mahina yung supply talaga ng Maynilad. Diba? Maynilad po yung tubig dito kaya alam nyo na yung issue niya sa bandang Imos. Pero yun nga, meron nga ang modular treatment plant na hindi tayo sure kung nakakatulong ba talaga siya. Pero yun yung claim nila eh, nakakatulong daw. Ayan, dito sa portion na to, ang lapad pa ng space niya eh. Ito yung may parking area na portion. Harap siya ng kusina. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang ganda pa. Pero kung magbibid kayo ng overprice dito, hindi na din siya worth it. Pero tingin ko kasi kung 2 million to 3 million na pa din siya. Maganda pa din siya. I mean, worth it pa din siya. Kung i-compare nyo siguro sa mga current value ng property dito sa area. Kasi maganda itong location eh. Lang siya. Napakalapit niya lang sa Aguinaldo Highway. Kaya ang ganda nitong location. Yun, tingin ko mas mahal na yung current values ng mga properties dito. Ayan, yung ayaw lang siguro dito ng mga ibang nakatira is mahina yung supply ng tubig. Kaya sana mag-improve din siya. Sana maayos pa nila yung dito, supply sa buong Imos talaga. Kasi alam ko buong Imos talaga yung mahina yung supply ng Maynilad eh. Ayan, o diba? Ang lawak. Ang ganda talaga. 77 square meter ba naman, tapos may parking space ka pa dito sa gilid. Ayan, pwede ka din na mag-park sa kalsada gaya ng ginawang kapitbahay. Pwede naman mag-park sa kalsada kasi hindi naman siya ganun ka-crowded kasi usually yung mga tao dito is nasa loob. Katunayan nga, wala akong nakausap dito nung pumunta ako dito kaya hindi ko matanong kung ano na yung current status nitong supply nila ng tubig. Ayan, ang ingay pa ng mga aso dito, parang gusto nilang pagtabuyan ako or kakagatin ako kung makalabas sila ng gate. Kaya medyo nakakatakot. Ayan, pero sarado naman yung mga gate ng kapitbahay kaya safe naman siya. Ayan, ang ganda. Diba? Ang ganda din na improvement ng bahay ng kapitbahay. Pero ito, malaki pa yung medyo malaki din naman yung gagastusin niyo kung gusto niyo ipapa-improve talaga yung property kasi papabakuran niyo pa to, ipapartition niyo pa yung likod kasi hindi naman siya totally naka-partition. Kunti lang yung nilagay ng kapitbahay na backward. Kaya siya, open access. Kaya kung makuha niyo ito, mas maganda kung ipasarado niyo yung likuran talaga. Diba? Medyo magastos din yan pag ganyan. Pero kung susulitin talaga kayo na kayo makakuha dito,
maganda din naman talaga siya. 'Di ba? Sa lapad ba naman ng space, saka open area na meron talagang parking space. Tapos ang ganda pa ng design ng bahay. 'Di ba? Hindi siya yung mga standard na ano lang, dikit-dikit na townhouse. Ito kasi single attached eh. Tapos ang ganda ng design. Ang gaganda ng mga design dito sa The Elysian. Pang ano talaga siya, pang mayaman. Hindi naman mayaman pero yung mga taong may kaya kasi ano eh, malapad eh. Tapos magaganda yung design. Ayun lang, ang tahimik dito eh. Hapon ako pumunta pero tahimik pa din yung lugar. Kasi nga, nasa loob ng bahay yung mga tao dito. Napakalapit nga lang dito sa main gate, walking distance lang siya. O diba? Tapos mga mode of transport ng iba dito is e-bike, tapos yung iba meron talagang mga sasakyan. Ito, pag limas po ng kanto, main gate na eh. Ang ganda ng location. Kung gusto nyo pala makita itong location na kung gaano siya kalayo or kalapit pala dito sa Pure Gold Anabo, ito, sundan nyo po ang ating biyahe palabas. Dito ako dumaan na palabas ng Aguinaldo Highway. Ito siya, yung kalsada na to. Diba? Anabo Road pa din naman to. Tapos, doon sa may unahan lang banda, liliko tayo pa kanan na palabas ng Aguinaldo Highway. Let's go! Ayan, ito sa may kanan yung Pure Gold Anabo, tapos sa kabila naman yun sa una naman, sa kabila naman yung Shopwise. So, diba? Tapos ito yung Aguinaldo Highway palabas. Dito ko lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli, ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding!